Tinuturing ni Pangulong Marcos Jr. na parang kung sa sakit, cancer na, naging cancer na ang korupsyon sa pamahalaan o sa gobyerno. Ito'y matapos nga po na kanyang madiskubre ang malalang korupsyon sa mga proyekto sa ating pamahalaan sa dekada ng panahon. At sa loob lang ng halos 3 taon ng kanyang gobyerno, na-discover niya ito, kaya kanyang pinatigil at kanyang pinaimbestigahan. Ayon kay PBBM, meron pa rin namang pag-asa at solusyon dito. Kaya nga siya nagpaimbestiga. Kung yung cancer na sakit hindi nagagamot, pero itong cancer na itinuturing sa korupsyon, pang-aabuso, meron pang solusyon. Ang imbestigahan, kasuhan, panagutin, ang kahit sino. Lahat. Yan ang sinasabi ng Pangulo. So, sa tingin ko po, tama ito. Dahil ang Pangulo ay merong lahat ng authority base sa kanyang pagiging Pangulo, ang kanyang mga sinasabi. Dahil hindi ko kumpara ng Pangulo na parang cancer kung pangkaraniwan lang ang korupsyon na nangyari sa ating gobyerno. At dahil dyan, mabigat na po, malala na yung problema. Kaya, ang akin pong paniniwala, uulitin ko, death penalty pa rin. Parusang bitay sa mga graft in corruption sa pera ng bayan, mga pribadong mga tao o taga-gobyerno. Yan lang ang solusyon, Mr. President. Although meron tayong plunder law, hindi ho sila natatakot dyan. Hindi sila natatakot makulong. Kasi nakakawala sila, nakakapagdrama pa, nakakagimik pa, kaya sila nakakawala. Pero kung i-recommenda nyo at gagawa ng parusang bitay sa graft in corruption, yung talagang mapapatunayan kahit sino na involved sa korupsyon, bitayin, yan po ay tamang pamamaraan. Hindi ho makukuha ang cancer sa korupsyon o malalang korupsyon sa ating bansa sa kasalukuyang mga batas. Dahil inamin nyo, Mr. President, na ito'y malala na. Ito yung tamang solusyon. Suportahan nyo, ipropose nyo sa Kongreso at Senado. Yan. Hindi po sapat yung ipairal ang political dynasty. Ipagbawal ang pamilya sa gobyerno. Pansamantala lang yan. Tingnan niyo po yung mga bansa sa buong mundo na may parusang bitay, death penalty. Takot silang ma-involve sa korupsyon. Halos napakaliit o walang korupsyon sa kanila. Kaya sila maunlad. Tayo walang ganyang batas. Kaya talamak at umabot na sa cancerous. Kung sa sakit, cancer na walang solusyon. Pero sa korupsyon, tinuring yung cancer ito, meron pa rin pong gamot. Meron pong magandang solusyon. Sana po makita niyo ito, Mr. President. Maraming Pilipino pabor dito. Yung ibang grupo na hindi pabor dito dahil ang tingin nila mahihirap lang, pangkaraniwan lang ang magiging biktima. Hindi po. Kasi wala namang pangkaraniwan na tao ang naghahawak ng sensitibong posisyon at salapi ng bayan. Kadalasan naghahawak ng bilyon-bilyong pera ng taong bayan ay mga politiko, kamag-anak ng politiko, mga tuturing natin professional, pero korap pala. Hindi po mahihirap ang maghahawak ng pera ng bayan. Kaya hindi anti-poor ang death penalty sa korupsyon. Maniwala kayo. Dahil ang maliliit at simpleng mamamayan walang access maghawak ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Ang merong nagkapangyarihang naghahawak dito, mga elected official, senador, congressman at mga local official, mga cabinet secretary, YOSEC, director, engineer, contractor, malalaking tao po yan. Kaya hindi anti-poor ang death penalty laban sa korupsyon. Maniwala po kayo sa aking paniniwala at interpretation sa nangyayari. Huwag kayong maniwala dun sa ayaw ng parusang bitay laban sa korupsyon na ito ay laban lang sa mahirap. Hindi totoo yan. Dun sa death penalty, kaugnay sa issue ng illegal drugs, yun posible ang maging biktima mahihirap. Kasi illegal drugs yun. Pero sa pera ng bayan, sensitibo po na ito'y pangalagaan, pero inaabuso ng mga makapangyarihan. Hindi ng simpleng tao, hindi ng mahihirap
ng mamamayang Pilipino ang may kinalaman sa korupsyon. Sa totoo lang. Kaya pagiging laban ito sa korap, hindi ito laban sa mahirap. Ang death penalty na ating rekomenda at sinasabi bilang solusyon sa kanseros na sakit sa pagnanakaw at korupsyon sa pera ng bayan, sa iba't ibang mga proyekto. Kasi ang korupsyon sa gobyerno hindi lang po flood control infrastruktura. Hindi po. Marami at bilyon-bilyon. Hindi lang po napapag-usapan ang may korupsyon sa iba-ibang ahensya, bureau, commission, departamento sa ating gobyerno. Sa Bureau of Corruption, Bureau of Customs, BIR, Immigration, DTI, the Agriculture Department, Agrarian Reform, at kung saan-ano pang mga korporasyon ng gobyerno. Lalo na ho sa government-owned and controlled corporation, meron din corruption dyan. Maging sa local government. So yun po, lahat yan ang naghahawak makakapangyarihang tao. Hindi mahihirap. Paano magiging anti-poor ang panukalang death penalty? Kinajustify ko lang sa inyo, pinaliliwanag ko sa inyo ano ang pagkakaiba ng parusang bitay sa mga korap na mga Pilipino, government official at civilian. Okay? Kumpara dun sa issue ng death penalty laban sa illegal drugs at iba pa, doon pwede hong walang sapat na proteksyon sa mga mahihirap. Pero sa budget, kitang-kita nyo ang pagkakaiba. Sana po, Mr. President, ito lang ang nakikita nating solusyon ngayon. Kasi pagkatapos ni Pangulong Marcos, dahil kanyang dinalabanan ito, babalik at babalik po ang graft in corruption sa ating bansa. Sila rin ang magpapatakbo niya. Sila rin po ang gagawa niyan. Maniwala kayo. Ngayon lang matindi ang laban dito. Yung susunod na Pangulo, kung sino man yun, hindi nila alam. Hindi natin alam kung ano ang laban na kanyang gagawin. Okay? In the comment reaction, malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan, patuloy po ang panawagan ni House Speaker Bonji D. III ng pagbabago sa Kongreso at mukhang nakumbinsi ang mga congressman kasi ngayon pala merong 180 na mga congressman nagdeklara ng suporta. So majority yan. Mga congressman galing sa National Capital Region at Mindanao daw po ang nagdeklara ng merong manifesto na ibinigay kay Speaker na sumusuporta sa kanya. Dahil nga po umuugong ang balita. Siya ay gustong palitan. Siya ay gustong ikudita ng mga interesadong palitan ng kanyang posisyon o ang pagiging speaker. Pero dahil dyan, so ibig sabihin, suportado ng majority pa rin ng mga congressman si Congressman D as Speaker of the House ngayong 20 Congress. Please like and share ang ating mga topic.